mga magulang, umiinog ang mundo sa kanilang mga anak. Paano kaya ang kay RB? 6 na taong gulang lang, pero ang bigat, 70 kilos na. December 16, 2014, isinilang ni Baby Lynn ang isang bouncing baby boy na may bigat na 4 kilos, si Baby RB. Ang isip ko lang, ang cute, tuwan-tuwa po kami. Parang longganisa. Mabilog siya, sarap niya pusin. Pero habang lumalaki, may napapansin sila sa kanilang bunso. Talagang hirap na hirap po ako mag-alaga. 1 year old, higit po, nakasakay na po siya sa stroller. Tinutulak ko na lang po siya. Pagtuntong nito ng 2 years old, Hindi ko na po siya makarga. Para pong kinukumpira ko po siya sa isang kabang bigas po. heto na si Baby RB ngayon. Siksik na siksik ang mga braso at binti. Malaki ang tiyan at mahigit 70 kilos na. Mas mabigat pa sa isang sako ng bigas kahit 6 na taong gulang pa lang. Nagwo-worried na po kami mag-asawa. Dahil sabi namin, bakit parang hindi po normal ang bigat niya. Talaga po siya ay patas ng patas ang timbang. Timbangin natin ang kanilang problema. Ano wala dito? Wala nang tinapay. Bukas ka na daw magtinapay. Bukas na. Diet naman. Wala pagkain. Paggising po niya ng umaga, Ma, luto ka na ba? Anong ulam? Hindi pa po siya nakakatapos kumain. Ma, anong ulam natin mamayang tanghali? Pagka po wala po akong stock na pagkain, mainit po ulo niya. Hindi niyo po siya makikita na siya ay masaya. Saan ka pupunta? Bakit? Kapag walang pagkain sa kanilang bahay, si RB pumupunta sa kanyang lolo. Kakay. Kakay ka? Maglagugutom po ako. Doon po ako napunta sa mamay. Doon po ako nakain. Masaya po ako nakakakain. Wow. Pag ang pangulam may hotdog, ay laging napunta sa akin. Ay pinagbibigyan ko at nakakaaway ang bata. Tubo pa. Yung paborito mo lang. Sinisekret pa niya minsan sa akin na siya'y kumain na para makakain uli siya sa bahay. Ang hilig niyang panoorin online, mukbang videos. Puro pagkain. Gusto mo yan? Ba't ka ba ito? Lagay mo doon sa tubala. Doon sa loob ng washing. Madalas din daw si RB naiinitan, kaya 6 na beses kada araw naliligo. Tapos ang kilikili. Hari pa. Pinapaliguan po ako. Hindi ko po kayang maligo. Pag-isa. Magtagal na nakataas. Mabigat. Ang kanyang paa, size 7 na. Ang kanyang mga damit, pang matanda na. Ganito pong kalalaki ang damit niya kapag t-shirt po. Kailangan po stretchable ang mga kilikili para po magkasya sa kanya. Medyo fit na fit pa nga po ito sa kanya. Kakakalog niya. Nagkaluga na rin. Kaya iba may mga tali na. Na-repair ko na rin to. Pinagpapakuhan ko na. Ito po yung upuan niya nung siya po'y nag-daycare. Tapos po nung pong matapos na inuwi na sa bahay, pabigat po siya ng pabigat, nasira na po. Ito po ang nangyari. Madali po akong mangalay kasi sobrang taba ako. Ay dala po ako minsan ng upuan, nangangalay po ako. Pirmi ring nakatutok sa kanya ang electric fan dahil kapag labis na mainitan, namumula ang kanyang balat. Pag po naiinitan po siya, parang hinahapo-hapo. Mama, hindi ka. Kapag hindi na siya makatiis sa sobrang init,
pumupunta ang bata sa barangay hall para doon magpa-aircon. Hi, RB! Ito po, binubuksan namin yung aircon kasi namamasyal dito si RB para magpalamig. Bagamat marami ang nakukyutan kay RB, marami rin ang siya'y pinagkakatuwaan. Sabi po ng karulo ko, sabi sa akin, baboy, baboy, baboy. Sinabi ko po sa mama niya na ginagalaw akong baboy po. Pagsasabihan daw niya. Nasasaktan po ako kasi tao naman ako. Masaya naman po kalaro siya. Hindi naman po siya baboy. Siya po ay tao, hindi siya, wala siyang buntot. Pag may nang-aaway sa kanya, sabi ko, huwag niyong awayin si RB. Pero ang mas inaalala ni na Babylin, Minsan po pag yung kuway, ang hinga po niya, may nalabas na yung bula-bula po sa siwi. Natatakot po ako dahil marami pong nakakapagsabi na baka atakihin. Obserbahan ko nga po si kanya, parang hirap po siyang huminga. Pag gumalaw po siya, hapo. Parang siya po kahit nakaupo lang hinahapo. Naaawa po ako. Sobrang hirap. Yung pagkain na lang, hindi alam kung saan kukunin. Talagang baon-baon sa utang. Hindi ko naman po kayang ipa-check up sa malaking ospital ang anak ko dahil talagang kulang pa po sa pangkain ng amin pong kinikita. Sana po matulungan niyo po ako para po ako'y pumayat. upang timbangin ang kalagayan ni RB. Ipinakonsulta namin siya sa pediatrician at nutritionist dietitian. Ayon sa kanila, si RB, obese o sobra ang timbang para sa kanyang edad. Talagang lagpas po siya dun sa P95, no? Dun sa weight range for his age. Around 95% ng mga bata sa kaedad niya, hindi ganyan kalaki. So medyo mataas po yung gap niya dun sa normal talaga. Base sa pamantayan ng WHO o ng World Health Organization, ang normal na bigat ng bata na nasa 6 na taong gulang, 22.8 kilos. Malayong malayo sa 73 kilos na bigat ni RB. Base sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, kumpara sa nakalipas na 15 mga taon, ang bilang ng mga batang Pilipino na nagiging obese, trumiple. Isa ring pandemic ang obesity sa buong mundo. Isa siyang lumalaking problema, lalong-lalo na ngayon na pandemic. Mas malaki ang risk na magkaroon ng malalang COVID-19 pag may obesity. Dahil stay at home ang mga bata ngayon, madalas wala silang physical activities, kaya ang ilan sa kanila lalong bumibigat. Kailangan yung physical activity, at least po an hour of vigorous exercise every day. Pagawan din yun ng mga household chores, mga pagwawalis. Iwasan po yung tatlong maalat, pamantika, matataba. Samantala, para malaman kung may iba pang kondisyon si RB, isinailalim siya sa home service laboratory tests. Lumalabas po na mataas ang asukal natin, mataas ang kolesterol, may problema din po tayo sa functioning ng atay, at saka po yung sa ating thyroid. Pumapasok tayo dun sa pinag-usapan natin last time na metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome, common yan sa mga adults. Si RB, bata pa, meron na siyang ganitong problema. So, kailangan talaga natin masolusyonan yan. Kasi tanda niya, magiging at risk siya for cardiovascular diseases, mga sakit sa puso. Kaya lang po dun sa thyroid problem po natin, kailangan po natin ng pedia endocrinologist. Ang nutritionist nagbigay rin ng meal plan na makatutulong kay RB sa kanyang pagbabawas ng timbang. Dito po kung gaano kadaming gulay, gaano kadaming prutas, gaano na lang po kadaming pag-inom ng gatas, ilang slices po ng karne ang mainam po kainin ng bata, at saka ilang takal po ng kanin sa isang araw. Kailangan din daw ni RB na mag-exercise. Pwede pong every hour, meron po siyang 1 to 2 minutes na exercise. So pwede po itong paglalakad lang po sa loob ng bahay, o kung kayo po ay may hagdan, pwede pong akyat baba. Pwede niyo pong sabayan, mami, si baby RB sa pag-aerobics. Si RB naman, determinadong sundin ang payo ng mga eksperto, lalo pat gusto raw niyang maging pulis. Naghihigpit na rin ngayon pagdating sa kalusugan. Ako po magpupulis para makatulong sa ibang tao. Nagbabawas po ako ng pagkain para po ako'y pumayat. Hindi na po ako bulihin.
Bago pa nagkapandemya, problema na sa buong mundo ang mga kaso ng child obesity. Seryosong usapan ito para ang mabigat ng problema hindi pa lalong lumobo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.